Tama sila doon. Obvious na obvious naman. Alam mo, yung mga nahihalal natin, ang kanilang interest lamang ay kanilang mga sarili at hindi interest ng bayan. At pag nakikita nila na yung isang tao na minahal ng sambayanan ay merong isang kamag-anak, in this particular case, anak, na magiging sagabal sa kanilang pananatili sa kapangyarihan, ay kailangan sirain sila. Yan ang ginagawa nila ngayon. Pero gaya ng sinabi kong paulit-ulit, hindi sila magtatagumpay. Kaya yung ginawa niya kahapon, nagulat silang lahat. You saw a vintage Duterte. Pero wala namang bago sa sinabi niya. Ever since sinasabi niya na yun, mulat sa poll, kandidato pa lang sinasabi niya na yun. At yung kanyang pangako na isang kontrata sa tao na binoto siya dahil doon sa kanyang pangako, kaya tinupad niya. Tinupad niya lang ang kanyang kontrata sa taong bayan. Ayun, Attorney Sal, ang pagharap nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Senado, Attorney Sal. Una, sinabi ni Pangulo Duterte na hindi nga siya mag-apologize at hihanda siya na manindigan doon sa kanyang drug war. What's your take on that statement ni former President, Attorney Sal? Ulit-ulit naman niya sinasabi. Talagang, gaya ng sinabi, ang kanyang mandato sa saligang batas ay bigyan proteksyon ang taong bayan, panilbihan. At sapagkat nanganganib ang isang henerasyon, ang buhay ng tao, ang ari-arian, kailangan gumawa siya ng programa upang sufilin ito. At yun ang pinag-utos niya sa kanyang mga pulis na kailangan sirain nila ang sindikatong droga ng sindikato. At huli ng mga ito, arestuin, dalhin sa kulungan, at kung sila ay ayaw sumama ng mapayapa at sila ay gagawa ng mga kilos na mga nganib ang buhay ng mga pulis, kailangan unahan na nila. Kung hindi, sila patay. Iyon ang kanyang utos. At iyon ay nasa batas. Exactly, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, para sa mga kababayan na nanonood sa atin sa hearing, sinasabi ng mga kababayan natin, kilala nila sino ang para sa mga kriminal at kilala nila sino para sa mga biktima at para talaga sa mga law-abiding citizen at na-showcase sa Senado kung sino ang nire-represent nila, Attorney Sal. What's your take on that assessment ng ilan sa mga kababayan natin, Attorney Sal? Tama sila doon. Obvious na obvious naman. Alam mo, yung mga nahihalal natin, ang kanilang interest lamang ay kanilang mga sarili at hindi interest ng bayan. At pag nakikita nila na yung isang tao na minahal ng sambayanan ay merong isang kamag-anak o in this particular case, anak, na magiging sagabal sa kanilang pananatili sa kapangyarihan, ay kailangan sirain sila. Yan ang ginagawa nila ngayon. Pero gaya ng sinabi kong paulit-ulit, hindi sila magtatagumpay. Kaya yung ginawa niya kahapon, nagulat silang lahat. You saw a vintage Duterte. Pero wala namang bago sa sinabi niya. Ever since sinasabi niya na yun, mulat sa poll, kandidato pa lang sinasabi niya na yun. At yung kanyang pangako na isang kontrata sa tao na binoto siya dahil doon sa kanyang pangako, kaya tinupad niya. Tinupad niya lang ang kanyang kontrata sa taong bayan. And Attorney, sa naganap din na hearing, ay komisyon ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, si dating CHR Justice Secretary at Senador Leila de Lima, kung bakit hindi dito nagawang kasuhan sinooy Davao City Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umunoy Davao Death Squad. Sa tingin mo, Attorney Sal, naghahanap lang ng dating senadora ng ebidensya o pwedeng gamitin para sirain ang dating Pangulo, or this hearing ay parang nag-fishing expedition itong mga kritiko ng dating Pangulo para kung anong pwedeng maikaso sa kanya? Gaya ng sinabi ni Jinggoy, Senador Jinggoy, incompetence yung sa party niya. Kasi ang conclusion niya, nasa likod ng extrajudicial killing si dating Pangulong Duterte, pero hindi naman siya naghain ng kaso. Kung ano-ano mga dahilanan niya. Kaya naging conclusion ni Senador Jinggoy, hindi mo naman sinasagot ang aking katanungan. Hindi, dapat ang conclusion ni Senador Jinggoy, kaya ka hindi nag-file kasi hindi totoo ang mga
sinasabi mong pagpatay na siya nasa likod. Wala ka kasing ebidensya. Hindi mo ma-file. Hindi totoo kasi. Gawa-gawa nyo lang dahil kalaban nyo sa politika. Mga yelo yan eh. Kaugnay din ito, Attorney Sally, pinipili si Senator Risa Ontiveros, ang dating Pangulo, na paaminin sa umunay Davao Death Squad. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Naintindihan ba niya, Attorney Sal, kung ano itong Davao Death Squad? Anong ibig sabihin ni PRD dun sa Davao Death Squad? Problema kasi dyan kay Senadora, pinanggit mo, hindi siya abogado. Kaya they were not on the same page. He was asking question, the president was responding. Hindi sila nagkakaintindihan kasi hindi siya abogado eh. Sabi niya, umamin kayo. Umamin kayong meron pala kayong death squad. Unang-una, wala siyang inaamin na lumikha siya ng death squad. Ang sinasabi niya, sa galing ng akin, kasi sabi niya nga, naging presidente ako dahil magaling ako mag-intriga. Sabi ni Senator Bato, napakahusay talaga yung mag-intriga. Kaya nagpatayan itong mga kriminal. O yun ang sinasabi niya. Yung death squad, kaya na sinasabi niya, o yan ang aking death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos ang mga kriminal doon. Hindi yung mga pulis. Kasi ang utos ko sa pulis ay naaayon sa batas. O yan ang maliwanag doon eh. Ito naman si Senadora, dahil sinabi niya na I assume full responsibility. Tinatanong siya, o di naamin niyo rin na kayo ang responsibilidad sa pagpaslang kay Kian de los Santos. Ano sagot ni Presidente Duterte? Abogado ito, sabi niya, hindi po pwede yun. Kasi ang krimen ay personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring ako ang ibibigay mo ng kaparusahan dyan. Hindi po pwede sa hukuman yon. Ang isang exception lamang doon na pwede mong idamay ang dating Presidente Duterte kung meron kang ebidensya na magpapatunay na kasabwat ka doon sa ginawang kasalanan ng pulis. Pero hindi. Maliwanag ang kanyang instruction na ayon lahat sa batas. Walang ebidensya na magpapatunay na meron siyang ginawang labag sa batas. Kaya hindi ba hinahamon niya, hindi mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso sa akin. Tsaka alam po ninyo, yung sinabi niya, I assume full and legal responsibility. Ang ibig lang ko sabihin, hindi kasi iniintindi. Alam niyo, matalino kasi itong si Presidente Duterte. Para maintindihan mo siya, kailangan matalino ka rin. Ngayon, kung medyo mahina ka at tatangiye ka, talagang hindi mo siya maintindihan. Ano sabi niya? My statement that I assume full and legal responsibility is because, number one, ang aking mandato nga ay precisely to protect the people bilang presidente. Kaya naglunsad ako sa isang proyekto. Ano yung proyekto? Yung digmaan laban sa droga. Kaya ang sinabi ko when I assume responsibility, ang tagumpay o kabiguan na success or failure of this program, this war on drugs, is on me. Kung ito ay nabigo, if this fails, ibig sabihin, huwag nyo nang sisihin kung sino-sino, kung bakit nabigo, ako ang sisihin nyo. So I will assume the failure. At kung ito'y naging tagumpay, huwag nyo na lang ituro kung sino-sino ang naging daan sa tagumpay. Ako rin yun, ibibigay nyo kredito sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pinipilit ng senadora, teka, sinabi nyo, legal eh. Ibig sabihin, aminin niya na yung consequence ng mga maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagpatay, aminin, hindi nga po pwede kasi crime is personal to the offender unless you can prove conspiracy. Ngayon, ano bang nangyari doon? Yung legal responsibility sinasabi, ang ibig po sabihin nun ay assume legal responsibility. Since siya po ay naninilbihan sa sambayanan, kailangan manilbihan siya sa lahat ng mga biktima ng inustisya. Doon sa kaso ni Kian de los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis. Ang trabaho ng presidente by saying I assume legal responsibility is that it is his duty to file cases
to pursue. O yun, hindi po yan ang ginawa niya. Pinahal niya ng kaso. Inutusan niya ang DOJ, pailan niya ng kaso. O kaya, karoon ng hustisya na convict. Ngayon, nakakulong ang mga nasa likod. Yun ang tinatawag na legal responsibility. Ang pagbibigay ng hustisya ay sa pamamagitan ng pagsulong ng kaso sa hukuman laban doon sa mga kriminal, ang mga gumawa ng mga pulis na mali, hindi sa ayon sa batas. Yun ang ibig sabihin. And Attorney Sal, kitang-kita natin sa mga pahayag ng dating Pangulo ang kanyang galit sa mga sangkot sa illegal na droga. At nung binigyang diin ng dating Pangulo na kung siya ay makakabalik sa pwesto, uulitin ani Pangulong Duterte ang kanyang mga ginawa para protektahan ng mga inosenteng Pilipino. Attorney Sal, ano masasabi mo, Attorney Sal? At balita ko, Attorney Sal, habang nagsasalita nga si Pangulo, may mga bahagi doon na nagpapalakpakan yung mga tao doon sa gallery. Ay talagang nagpapalakpakan kasi nakakita nila si Presidente Duterte taliwas doon sa inaasahan ng mga iba. Meron akong mga napanood na komentaryo, dalawang gunggong na komentarista. Naku, sabi niya, wala na. Wala, hindi na maalala mga ano niyan. Sabi niya, aulianin na yan. Bakit pa pupunta ron? O yan, nakita niyo. Talagang napakatalas pa ng kanyang isipan, ng kanyang utak. Kaya ipinakita sa kanilang lahat yung kagalingan niya sa kanyang pagsagot, sa kanyang katapangan. Ang problema nga, nagtatanong kasi, hindi abogado eh. Kaya nilaro niya na lang nga. If you notice, President Duterte was just toying with this lady senator kasi hindi siya naiintindihan eh. Kaya paulit-ulit na tanong. Kaya paulit-ulit din na sagot niya. Wala, hindi talaga maintindihan. Ayan ang problema pag hindi ka abogado at kausap mo isang abogado. And Attorney Sal, harap-harapan Attorney Sal, pinamukha sa kanya na wala siya nung the experience, the vast experience ni former President Duterte as a prosecutor, mayor, congressman, at naging presidente ng Pilipinas. Kaya naiintindihan ng Pangulo on the ground talaga anong nararamdaman ng mga tao. Attorney Sal, what do you think dun sa harap-harapan na sinabi, pinamukha talaga ng dating Pangulo kay Ontiveros, yung ganung pahayag, Attorney Sal, at para sa mga, at mas lalo nagising yung taong bayan, Attorney Sal, ano nga yung nagiging basis ng senadora para sumagay itong allegations against the former president? Ibig sabihin, yung pinamukha sa kanya yung kanyang kata GA. Wala siyang alam. Wala siyang alam kasi hindi naman siya naging alkalde. Hindi naman yung taga-usig. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa ground kung paano ang isang alkalde ay gagawin ng lahat para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Wala silang kaalam-alam doon. Kumbaga, neophyte ka. Hindi ka lang neophyte, talagang zero. Zero knowledge ka. Kaya wala kang kaalam-alam. Casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawad, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero
pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The Criminal Act, hindi naman siguro. The death. Do you take that- responsibility for his death? Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, Sabi sir. At ko, nagbunga for yung that, polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos?